Good morning, everyone. It's the 8th day of our Novena for the Holy Souls. Let us pray. All please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O eternal Father, I offer you the most precious blood of your divine Son, Jesus, in union with the Masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, and for sinners everywhere, for sinners in the universal Church, for those in my own home, and for those within my family. Amen. Most loving Jesus, I humbly beseech you to offer to your eternal Father, on behalf of the holy souls in purgatory, your most precious blood, which poured forth from the sacred wounds of your adorable body, together with your agony and death. O sorrowful Virgin Mary, do present to the Heavenly Father, together with the sorrowful passion of your Son, your own sighs and tears, and all the sorrows you did suffer in communion with Him, in order that refreshment may be granted to the souls now suffering in the fiery torments of purgatory, so that being delivered from that painful prison, they may be clothed with glory in heaven, there to sing the mercies of God forever and ever. Amen. A reading from the book of Revelation. They will see the Lord face to face, and His name will be written on their foreheads. It will never be night again, and they will not need lamplight or sunlight, because the Lord God will be shining on them. They will reign forever and ever. Then a happy day of release comes, perhaps for those whose friends on earth forgot, and for those, because of some valid reason, did not receive any special consideration from God. That release comes only at the end of long and bitter centuries. Perhaps it comes far sooner than they have dared to hope. Their friends have remembered them, prayers poured in upon them, and God has accepted this in part or full payment of their debt. But later soon the release comes, the sentence is finished. The grim gates of purgatory swing open. Ahead are the white and shining portals of the eternal city. Like the rush of light, the released soul sweep upward toward God. Fierce winds have now the fierce intensity, which marks this flight of a soul from exile to the happiness for which God destined it. Then, in the presence of God, there is the moment of triumph, the welcome by the Trinity, the entrance into the heavenly mansion, the enthronement of another saint. At that moment shall begin for that soul an eternity of bliss and incomparable happiness that shall be without flaw, never to be marred by uncertainty or disillusionment. For then, the souls shall possess God for all eternity. Let us pray. Merciful Father, in union with the saints in heaven, we beg you to have mercy on the souls in purgatory. Be mindful of your eternal love for them, and show them your mercy, because of the boundless merits of your beloved Son. Be pleased to free them from pain and sorrow, that they may soon enjoy eternal peace and happiness. Loving Redeemer Jesus Christ, you are the King of kings in the land of bliss. We beg you in your mercy, hear our prayer and set free the holy souls in purgatory. Lead them from the prison of darkness to the light and freedom of the children of God, and the kingdom of your glory. Redeem them with your precious blood, and save them from eternal death. Holy Spirit, Lord of light,
and kindle in us the flames of charity, that we might be able to offer up our prayers and sacrifices for the suffering souls in purgatory. We wish to apply the merits of this devotion to the entire Church suffering, but especially to our departed loved ones. Hear our prayers, that we may be united with them in the kingdom of your glory, Father, Son, and Holy Spirit, forever. Amen. Litany of the Holy Souls. Almighty God, Father of goodness and love, have mercy on the poor suffering souls and grant them your aid. Lord, have mercy. To our parents and ancestors, Lord, have mercy. to our brothers and sisters and relatives, Lord, have mercy. to our spiritual and temporal benefactors, Lord, have mercy. to our former friends and subordinates, Lord, have mercy. to all for whom love or duty bids us to pray, Lord, have mercy. to those who suffer disadvantage or harm through us, Lord, have mercy. to those who have offended us, Lord, have mercy. to all those who are especially beloved by you, Lord, have mercy. to those whose release is at hand, Lord, have mercy. to those who desire most to be united with you, Lord, have mercy. to those who endure the greatest suffering, Lord, have mercy. to those whose release is most remote, Lord, have mercy. to those who are least remembered, Lord, have mercy. to those who are most deserving on account of their services to the Church, Lord, have mercy. to the rich who are now the most destitute, Lord, have mercy. to the mighty who are now as lowly servants, Lord, have mercy. to the blind who now see their folly, Lord, have mercy. to the frivolous who spent their time in idleness, Lord, have mercy. to the poor who did not seek the treasures of heaven, Lord, have mercy. to the tepid who devoted little time in prayer, Lord, have mercy. to the indolent who were negligent in performing good works, Lord, have mercy. to those of little faith who neglected the frequent reception of sacraments, Lord, have mercy. to the habitual sinners who owe their salvation to a miracle of grace, Lord, have mercy. to parents who failed to watch over their children, Lord, have mercy. to superiors who were not solicitous for the salvation of those entrusted to them, Lord, have mercy. to the souls of those who strove for hardly anything but riches and pleasures, Lord, have mercy. to the worldly minded who failed to use their wealth and talents in the service of God, Lord, have mercy. to those who witnessed the death of others but would not think of their own, Lord, have mercy. to those who did not provide for the great journey beyond and the days of tribulation, Lord, have mercy. to those whose judgment is so severe because of the great things entrusted to them, Lord, have mercy. to the popes, rulers, kings, and princes, Lord, have to mercy. the bishops and their counselors, Lord, have to mercy. teachers and advisors, Lord, have mercy. to the deceased priests of these dioceses, Lord, have to mercy. the priests, religious, and missionaries of the whole Church, Lord, have mercy. to the defenders of the Holy Faith, Lord, have mercy. to those who died in the battlefield, Lord, have mercy. to those who are buried at sea, Lord, have mercy. to those who died suddenly, Lord, have mercy. to those who died without the last rites of the Church, Lord, have mercy. to those who will die within the next 24 hours, Lord, have mercy. to my own poor soul when I shall have to appear before your judgment seat. Lord, have mercy. Eternal rest grant unto all those souls of the faithful departed, Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Our Mass intentions for today, November 9. Thanksgiving for the gift of life of Mary Ann Monton, Flor Cayetano, Ruth La Vega, Salud Iscaño, Eliseo Larida, and Salvacion Luping. For God's blessings, protection, and good health, to Mark Stephen Rector and family, Elaine Famatiga Baransky and family, Lani Crespo Bayoneta and family, Hilario and Ida Erimar and family. For the grace of healing and fast recovery, to Sister Maria Carmen Pagunsan, Sister Felisa Tumangday, Sister Rosalinda Erespe, Sister Laarni Picolera, Sister Cynthia Mignon, Sister Edralyn Tocol, Sister Felisa Catin, Dr. Banjola, Delma Banjola, Marie Cris Uribe, Gina Baldivia, Gina Osuyos, Arnulfo Pastor, Clemente de los Santos, Bonifacio Lumawag, Van Webster Obani Hilpo, Sayuri Umano, Lutgardo Wanich, Rodel Hordan, Buenafe Mignon Holbrook, Father Narciso Mignon, Father Bobby Santa Cruz, Mary Fabienne Salvio, Rainiel Cagang, Father Gladwin Rios, Father Serviliano Caro Jr., Bishop Jose Bantolo, Eduardo Lagos, Wayne Velasco. For the repose of the souls of Sister Almendrita Faminogan, Danilo Magdalena and Danayan Vahilidad, Jose and Encarnacion Villanueva, Josue and Paquita Cloud, Ernesto Larida, Pasencia Alcabasa, Carmelita Fadrigo, Delia Rivero, Darlene Batchitsa, Nestor De Sena, Dionisio Brigida Dominador, Reynaldo Fernando Gonzalo, Alian Cris, Samuel, Rosario and Carlos Tanodra Sr. Ricardo Sr., Ryan Susana Peterson, Maria Salvador Pedro Estanislao Cayabo, Mark Edward and Alfredo Cayapas, Benito Lucia Pantaleon and Merito Cardijón, Eufresina Mila, Darlene Ada, Rosalyn, Ana, and Father Nito Bundak, Beltran Sr. and Jr., Arthur Bundak, Donata, Abelio, Tobias, Matilde, Ruben, Abweg, Olmar Bundal, Florencia, Rolinda, Juliet, Benny, Aladin, Mercy Favila, Nelly Cancilar, Evangeline Avenio, Caridad, Gabriel Sr. and Jr., Nilo and Jay Kayanan, Milagrosa Tambagahan, Lindbergh Cardillo, Joan Valones, Ronald and Rovani Bunyag, the souls of all those enlisted in our mass cards, and all the souls in purgatory. Let us also include the thanksgiving of Melanie Ligaspi.
ginasaulog naton subong ang pagpatungod sang Basilika sang Letran sa Roma. Ining simbahan sang San Juan de Letran, ginakabig nga iloy sang tanan nga mga simbahan, sanglit ini ang simbahan sang Santo Papa. Gani, ginadumdum naton karon ang aton kaangtanan sa Santo Papa, ang tagahalili ni San Pedro, bilang tanda sang aton paghiusa bilang mga tumuluo ni Kristo. Magtindog ang tanan kag magbuylog sa pagkanta sa pagsugod. Tumuluwas sa tanan. Nagatipon kita sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ang Ginoo yara sa inyo. Mga kabugtuan sa diyang atin pagsaulog kang kapiestahan, kang dedikasyon, kang simbahan, o kang Archbasilica, kang San Juan Lateran, o kung the Most Holy Savior of St. John the Baptist and St. John Evangelist at the Lateran na the Basilica. Ipangamuyo man natin ang kabugusan kang atin nga simbahan. Labi ng gid sa pagpanguna kang atin nga Santo Papa Saint Leo the 14th, no? Padayon kita sa pagpangamuyo. Ilabi ng gid ang ikamayad kang atin Santo Papa kang makabuispuhan kang mga kaparian. Tigani agad nga mangintakus kita sa pagselebrar kadyang balaan nga mga misteryo. Kilalahan na natin nga kita makasasala kag atin pangayuan kang kapatawaran
sa Dios nga mahigugmaon kag maluluyon sa tanan. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa urahuna, sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga heles kag mga santos, kag sa inyo mga uton, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios, kabay nga baluoy sa aton na Dios, kamakagagahom sa tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan niya kita padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka. Gloria in excelsis Deo. Sa duta pagkidahi sa mga tao nga maayo sing kabubuot ko. Makagagaw sa tanan. Sa dako mo nga himaya sa Dios sa kaitaasan kag sa duta pagkidahi sa mga tao nga maayo sing kabubuton. Butong nga nagsangamay salasang kalibutan, maluoy
nagsaduta paghiday sa mga tao nga maayo sing kabubuton. Lamang na santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesu Kristo. Si Mayas ang Diyos nga Amay, sa Diyos sa kaitaasan, kag sa duta paghiday sa mga tao nga maayo. Mayas sa Diyos. Manggamuyo kita. O Diyos nga amo namay, imo ginaaman para sa imo kaugalingon ang isa kawalay katapusan nga templo nga nahimo sa mga bato nga buhi kag pinili. Padamua sa imo simbahan ang mga bugay sang Espiritu Santo, agud nga ang imo matinuohon nga banwa magpangabudlay sing walay untat sa pagpatindog sang langit nun nga Jerusalem. Ginapangayo namo dinhi sa imo paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon nga Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa pananawan sang propeta, ang templo sang Diyos sa Jerusalem amo ang tuburan sang tubig nga nagahatag sing kabuhi. Ang templo nangin simbolo sang ginagikanan sang kabuhi kag kaluwasan nga wala iban kundi ang Ginoo. Balasahon gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Sadto nga mga inadlaw, gindala ako liwat sang anghel sa alagyan pakadto sa templo. May tubig nga nagatubod halin sa idalom sang alagyan kag nagailig pakadto sa sidlangan sa diin ang templo nagaatubang. Nagailig ini paidalom gikan sa idalom sang nabagatnan nga bahin sang templo nga nagaagi sa nabagatnan nga kilid sang altar. Dayon gindala ako sang anghel sa nagwa nga bahin sang templo paagi sa naaminhan nga puwerta kag gindala niya ako pagwa pakadto sa puwerta nga nagaatubang sa sidlangan. Ang isa ka diyutay nga tuburan nagailig pakadto sa guwa sa nabagatnan nga bahin sang puwerta. Nagsiling siya sa akon, ini nga tubig nagailig sa duta pakadto sa sidlangan, padulhog sa kapatagan sang Hordan, kag pakadto sa patay nga dagat. Kung mag-ilig ini, pakadto sa patay nga dagat, nagapatab-ang ini sang tubig. Bisan diin mag-ilig ini nga tuburan, yara ang tanan nga mga sapat kag mga isda. Ang tuburan nagapatab-ang sang tubig sa patay nga dagat. Kag bisan diin nagailig, kag sa tanan nga mga sahi sang kahoy, magatubo. Kag amo ini ang pagakuhaan sang pagkaon. Ang ilang mga dahon, hindi malaya, kag hindi maguntat sa pagpamunga. Magapamunga sila kada bulan, kag ginatubigan sila paagi sa tuburan nga nagasiling halin sa templo. Ang mga kahoy, pagakuhaan sing kalanon, kag ang ila mga dahon, pagagamiton, subong mga bulong. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos.
isa kasubang nga nagadalasing kalipay sa syudad sang Diyos, sa balaan nga balay sang labing mataas. Ang Diyos sa mga aton dalang pankagkusog, handa sa gihapon sa pagbulig sa tion sa mga kagamo. Gani, hindi kita magkahadlok, bisan patay ugon ang duta, kag ang bukid magkalatumba, pakadto sa kadadalman sang dagat. Sa balaan nga balay sa labing mataas. May isa kasuba nga nagadalasing kalipay sa syudad sang Diyos, sa balaan nga balay sang labing mataas. Ang Diyos nagapuyo sa sininga syudad, kag indi gid ini maguba, sa kaagahon mag-aabot siya sa pagbulig sini. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod naton, ang Diyos ni Jacob aton dalangpan. Kari tanawa kon ano ang nahimo sang Ginoo, tanawa kon daw ano ka makatilingala ang mga butang nga iya nahimo sa duta. Sa kasubang nga nagadalasing kalipay sa syudad sang Diyos, sa balaan nga balay sang labing mataas. Ginapahanumdom ni San Pablo sa mga pagano nga nangin tumuluo kay Kristo, nga ang ila lawas nangin puluyan sang Diyos sa ila pagbaton sang pagbunyag. Gani, hindi nila ini pagdagtaan paagi sa pagpanghilawas. Balasahon gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, kamo palangumhan sang Diyos, kamo templo man sang Diyos. Tungod sang bugay nga ginhatag sa Diyos sa akon, ginpasad ko ang sadsaran subong sang pag-ubra sang isa ka sampaton nga panday, kagdason iban nga nagapadayon sa pag-ubra sini. Pero ang tagsa ka tao dapat maghalong sa iya pagbalay sa ibabaw sini. Kay ang Diyos nagpahamtang na kay Hesu Kristo nga amugid lang ang sadsaran, kag wala na sing sadsaran nga sarang pamapasad. Nahibaluan gid ninyo nga kamo templo sang Diyos, kag ang Espiritu sang Diyos nagapuyo sa inyo. Gani, ang bisan sino nga magalaglag sang templo sang Diyos, ang Diyos makalaglag sa ila. Kay ang templo sang Diyos balaan, kag kamo mismo ang iya templo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos.
Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Sadto nga panahon, nagahilapit na ang fiesta sang Paskwa sa mga Hudiyo. Gani si Jesus nagpa-Jerusalem. May nakita siya nga mga tao dito sa templo nga nagabaligya sa mga baka, mga karnero, kag mga pating, kag ang mga manugbahilo man sang kwarta nga yara sa ila mga lamesa. Naghimo si Jesus ang inughanot nga lubid, kag iya ginpanabog ang tanan nga mga sapat pagwa sa templo, ang mga karnero kag mga baka. Ginpamaliskad niya ang mga lamesa sa mga manugbaylo sang kwarta, kag ginwasag niya ang ila mga kwarta. Kag ginmanduan niya ang mga manugbaligya sang pating, kuhaa ninyo ina diri, hindi ninyo pagimua nga baligyaan ang balay sang akon amay. Nadumduman sang iya magintuton-an nga ang kasulatan nagasiling, ang akon kabalaka sa imo balay o Dios, nagadabdab sa sulod nakon subong sang kalayo. Ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagpamangkot sa iya, ano bala nga milagro ang imo mahimo sa pagpakita sa amon nga may katarungan ka sa paghimo sini? Si Jesus nagsabat, guba ninyo ining templo sang Dios, kag sa sulod sang 3 kaadlaw patindugon ko iniliwat. Namangkot sila sa iya, ini nga templo ginpatindog sa sulod sang 46 katuig, kag patindugon mo bala ini sa sulod sang 3 lamang kaadlaw. Pero ang templo nga ginsiling ni Jesus, amo ang iya lawas. Gani sang nabanhaw siya, nadumduman sang iya mga gintuton-an nga ginhambal niya ini, kag nagtuo sila sa kasulatan kag sa mga pulong nga ginhambal ni Jesus. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mayad nga aga ka natin katanan. Manami siguro nga umpisahan ko ang aking pagpamalandong sa inscription nga nabatang sa Basilika kang St. John Lateran nga nagakoon Omnium Orbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Yang Basilika kano ni San Juan, the Basilica of St. John Lateran is the mother and the head of all the churches in the city and the world. That is why ginatawag man natin diyang Basilika kang Santo Papa. Kaya mo diyang matutuod nga cathedral, no? Kang atin nga Pope, which is nga kuning mulang tawon base sa atin nga history, amo diyang una-una nga simbahan nga gindedikar, no? Pagkatapos nga himo nga legal o kon even nga ginhimo nga state, no? Religion kang Roma ang Catholic Church. So that's why very important ang diyang selebrasyon kang dedikasyon kang Basilika kang St. John Lateran kanatin. Pinalangga ang mga kabugtuan, this only speaks of how important the church is, no, sa kada isarakan natin ang atin nga simbahan. Nadumduman ko pa kang magamay pa ako,
Every time nga ginadara ako ni nanay sa simbahan, kada Domingo agad nga magsimba, ang una nagid nga bilin kanaken amo diay, ambal na to, mamunang ka karon sa simbahan na, kay kita ka gid karon ni Jesus kung nagasinabad ikaw. Kung sa simbahan gani, bangid kay may pagkasarwayon man gamay, hindi lang kauna, kundi hasta kadiya, kung sa simbahan, kung magtinunto pa, hambalan dayo nanay ra, nalantawa si Father, lantaw kita, nagigaw ka ra. Kung naawat pa sa gyapon ulo, ginatudo na rin ka ang tabernakulo, kay si Jesus, nagaagat rin kanimo. Pero bangid kay awat sa gyapon ng ulo, no, ang pinakaurihingay mo, nanay ka ra, barinahan, kisa ang kilid ko, no? Hasta sa magmunang lamang rin. Pinalangga ang mga kabugtuan sa Jesus sa ating Ebanghelyo, nakita natin nga naagtas, hindi sa mga immature nga mga kabataan, parehas ko kauna, kundi sa mga immature nga mga kamalaman, parehas natin kadiya. Mga katawan nga, wala man gabihid kang intsakto sa silid kang templo. Ang dito kay na may mga nagabaligya kang baka, pating, kag mga karnero. May mga money changers kag kung ano pa diyan. Ang ginahimo nga kung sa diin, ginakabig lamang rin ang simbahan bilang sangkatindahan o kon merkado. Amriya nga nagainit ang ulo ni Jesus kagin pamaliskad na. Nabatian natin ang lamesa, kinwasag na ang mga sinsilyo, ginpanghanot ang mga kasapatan. No, bangid kay sa liwat, wala nang daging tawan kang nagakaigo nga respeto ang balay kang Ginoo. Daw tama gid man, di ba lang? Kung natin pamalandungan, gatadeng gani kita magbisita sa balay kang iba. Anong paayhan kung sa balay kang Ginoo ang atin din nga ginaagtunan? Amo dyan siguro nga kung imo lang tawon kada Domingo, subconsciously, nagaporma gid kita. Bangid kay gusto natin nga mangin presentable nga mag-atubang sa Ginoo. Mga kabagtuan, manami man dyan nga paminsaran natin nga sa pagkabalaka ni Jesus sa templo, wala lamang dyan na limitahan sa ginpasad nga templo kang mga tao, kundi ang pagkabalaka ni Jesus, labaw pa, bangid kang pagkabalaka na nga ginapahayag ka natin sa kadyang nga templo, amo ang sa pinakamatutuod nga templo kang Ginoo. Kagano dya, ang kada isara ka natin. Kaya di bala sa tion kang pagbinyag ka natin, ginahimo kita rin nga templo kang Espiritu Santo. Rigyan sa kada isaradan ka natin, nagauli ang Espiritu kang Ginoo. Nga kung sa diin, diyan nagakuon nga kita mga balaan man, nga mga puluyan kang Dios. Tiyang manami kag simple nga pamangkot ka natin sa kadya nga Domingo, amo diya ay, kamusta din bala ang atin nga tagsa-tagsa ka kaugalingen? O kung kamusta din bala ang atin nga mga tagipusoon? Diya bala nalimpyuhan, kag nahawanan, kang atin nga mga kasalanan? O kung basi nga, kung magbisita sa Jesus, maabta naman diya nga daw mga merkado, mahigke, magahid, puno kang kagamo, puno kang pagpakasala, puno kang kasapatan. Manami mga kabugtuan ang simbolo kang tatlo kasapat nga gingamit sa Ebanghelyo, nga kung sa diin ginpanabog ni Jesus. Kagamo man diya siguro ang manami natin pamalandungan nga pwede mangin kondisyon kang atin tagipusoon. Ano ganing ang mga sapat to? Baka, pating, kag karnero. Una lang tawon natin ang baka. Ang balanda sara sa pinaka-idloy nga sapat amo ang baka. Makain lang ang gusto na, di ba no? Kung hindi mo pagbetengen kag ilawig, madaliyo lang man. Kisabi natin sa atin kaugalingen, hay wara kita tigamo nga mga tao, okay din kita. Kay nagaduyo kita kag wara ti pakialam sa iba, okay din, wara ti problema. Kay idloy kita, tamad kita maghulag, okay lang riyan. Basta nga wara ginatapakan nga iban. Mga kabugtuan, tandai ay, ang tao nga idloy,
Taho nga warat pakialam. Ang taho nga kaugalingan lang ang ginapaminsar, taho nga nagapakasala. Bangid kay wara ti pagigugma, hindi matuod man ang pagsunod kay Kristo. Amo dyan siguro ang ginatawag natin nga mga tao nga nagkasala in terms of omission. Ang mga tao nga nagapabaya, indifferent kind of person. Kag manami dyan pamalandungan, ilabiranggid sa nagakatabo kadiya sa atin nga sosyudad. Ilabiranggid sa diyang issue kang korupsyon. Duro na tabo kang nagreligan nga adlaw nagpakita, no? Bangid kang bagyo nga natabo. Ano bala ang atin na batyagan sa amo diyang nga sitwasyon? Nag-agit man bala kita? Di bala? O kung daw para ka natin, bayitan da dyan. Ang importante, mayad natin radya sa antike. Well, sisters and brothers, remember this. If we don't have any care to what is happening around us, hambal ganyan da kisa, ano-ano lang nga daw mas masahol pa kita sa mga kasapatan. Miyad pa ganyan kisa sapat, tambalanda may pakialam, no? Pero kung mga idloy kita sa pagpakita kang atin pagkabalaka kapag pagpalangga, amo dyan siguro ang una nga dapat hanuton kag tabugon ni Jesus para sa atin man nga tagipusoon. Agad kamahaan man kita magkabalaka sa iba. Pangarwa, ang pating, no? Ang pating, bakit ang nagalangoy, kundi ang nagalupad. Sino dyan may mga pating sa nga balay? Di bala, sara sa mga reklamo natin nga sa mga pating amo nga gahid kagigke nga klase kang mga kasapatan. Bangid hilig magiwan, hilig magpangiti, no? Siguro mo man dyan gusto limpyuhan kang atin Ginoong Jesucristo sa kada isara ka natin sa kadiya nga Domingo. Kisa bilang mga Kristiyano, kalabanan man ka natin mga magahid, laban sa wakal, no? Makatiringil, pero wala lang man ti mensahe nga manami nga dara. Ang problema pa amo nga mahilig man kita magdara kang iti, kang higke sa kabuhi kang iba. Sa pagi sa atin mga wakal, mga hinimuan, ginahigkaan natin ang dignidad kang atin isig kataho man. Ti bilang langga nga mga kauturan, gusto ni Jesus nga tabugon man dyan ka natin. Kung siya doon, untatan natin ang hindi mapuslan nga kagahid, kag magkabuhi kita nga ginabantala ang pulong kang Diyos. Ang gusto ni Jesus ang magwa sa atin mga baba, hindi ang kahigke nga kadarakang kabaho, kag kung ano pa diyan sa kabuhi kang iban, kundi daad ang mayad nga balita, ang ebanghelyo. Nga kung magwakal man daad kita, hindi ang chismis kag kung ano pa diya ay nga pagranggaanay, kundi ang pinakamanami nga kung magbukas kita kang atin baba, ang mga tinaga nga makadara kang kalimpyuhan, makadara kang paggiya, makadara kang kanami sa kabuhi kang iban. Hindi kita mangin parehas kang pating, magahid kag mahigka. Kag katapusan ang karnero. Ang sara sa kano sa pinakamango nga sapat, amo ang karnero. Ang gawi kang karnero, amo nga magsunod-sunod lang, kundi induro pagkain, dito man ang agtunan, wala nagapaminsar. Sounds familiar? Kay base bala nga may pagkaamo man kita kisa, no? Ang silid kisa kang atin nga paminsarin, among ang kagutom lang natin nga pisikal. Ti ano ginahimo natin? Sunod-sunod lang man sa ginaobra kang kalibutan. Nalipatan natin na sabten ang pinaka-importante nga kagutom. Bakit ang kagutom kang busong, kundi ang kagutom kang tagipusoon. Ang kagutom spiritual. Nga sa atin daad nga pagkabuhi, manami man nga sagapon natin ang kaburusgan, no? Labaw sa tanan nga mga betang, ang kaburusgan nga dara kang pagtuo, kang relasyon sa atin nga Ginoo. Nga dapat mandaad nga ginauna natin pangita ang mga betang kang kalangitan, nga mo ang makatao ka natin kang matutuod nga kaburusgan. Lantawa bala ang mga tao, nga daw mga karnero, nga nagasunod-sunod lang sa pagkabuhi, kang kagutom lang kang busong ang ginalantaw. No? Nagakabuhi lang nga daw rati kaburusgan. Amura siguro duro nga mga tao ang dalok, no? Hindi makita kang kinanglanen, kang andang isig katawo. Bangid kay tamad magpaminsar. Sunod lang sa ginatawag na daloy. Sunod lang sa kung ano dyan, sa agos kang kalibutan. Nagakabuhi, asa uri nga mapatay,
wala man ti manami nga resulta nga ng kabuhi sa kalibutan. Bangid kay, again, mangu, idloy magpaminsar nga klase kang Kristiyano. Ginatawag kita, pinalangga, mga kabugtuan kang atin Ginoong Jesucristo, nga hindi mag-inanga, sorry for the word, hindi magminango, kundi gamitin ang atin paminsaran, kaglantawon nga labaw sa tanan nga kagutom, ang makataulang kang kaburusgan, kang kalipayan ka natin labaw sa tanan, kundi urat iba ang atin relasyon sa Diyos. Nga sa atin pagbaton ka na ilabirigid sa diyang Santa Eucharistia, pagabusgon na ang atin tagipusoon. Agad nga sa atin pagkabuhi, hindi lang kita mangin sunod sa agos, kundi sa atin pagkabuhi, ang mga magkabuhi kita, sunod sa Diyos. Nga sa atin pagsunod sa Diyos, makita natin nga may kagutom gali ang kalibutan. Kaginagamit kita ni Jesus, paagi sa atin nga talento, paagi sa atin nga mga hinimuan, mga desisyon kag kung ano pa diyan, nga magdaraman kang kaburusgan sa iban. Sa liwat, hindi kita mga sapat kag kung ano pa diyan, nga klase ka mga nilalang. Mga tao kita nga ginhimo kang Dios bilang anang templo, bilang anang puloy-an. Kabay nga ang atin kaugalingan, ang atin kabuhi, mangin tuburan, no, mangin aragyan, o kung mangin lugar nga kung sa diin, maeksperiensyahan kang atin mga kabugtuan, ang presensya kang Diyos. Kaya kung sa diin, paagi ka natin, hindi kita daad magdara kang kagamo pa, kang kabudlay sa diyang ibabaw kang kalibutan, kundi bilang templo kang Espiritu Santo, templo kang Diyos, mangin aragyan kita, mangin puluyan kita, mangin pamaagi kita nga kung sa diin, maeksperiensyahan kang tanan ang buhi kag matutuod nga gugma kag presensya ni Kristo. Amen. Tindig kita? Kagipahayag natin ang atin pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, Amay. Makagagahom sang tanan. At sang langit kag sang duwa. Nagatuo ako kay Kristo ianak nga bugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw nabanaw siya nga naghalin sa mga minatay, humayab sa mga langit kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginкакаupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mangamuyo kita sa Amay para sa simbahan sang iya anak nga gintubos paagi sa iya hamili. Mga umuyo kita sa Amay, pagi sa iya hamili nga dugo, ang aton nga isabat Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang banwa sang Dios magpanakayon sa bag-o nga milenyo nga puno sing paglaom kag may pagsalig sa Dios nga padayon nga nagaupod sa ila. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga bendisyonan sang Ginoo si Pope Leo XIV, agod magpadayon siya bilang sentro, kag haligi sang amon paghiliusa sa pagtuo, kag paghigugma, mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang tanan nga manugbantay sang banwa sang Dios mangintampad kay Ginoong Hesus kag mangin masaligan nga mga manugalagad sang mga tawo, mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang kabay pa nga tanan nga mga tumuluo maghalad sang himpit kag espiritual nga pagsimba sa Ginoo, paagi sang ila pagpamatuod sa ebanghelyo sa ila pamilya kag katilingban, mangamuyo kita. muyo.
Kabay pa nga ang mga tumuluo sa Pilipinas mangin simbahan nga hanahamutan sang Dios paagi sa pagpangamuyo, pagpangabuhi nga simple lang, kag pagbulig sa mga kubos, kag mga nahalitan sang mga kalamidad, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Atin man ilakip sa atin nga pagpangamuyo ang kaluwasan kang atin mga kabuktuan nga nagtaliwan ilabiragi dara kang bagulang nga natapos nga kalamidad sa lain-lain nga parte kang atin nga nasyon. Kag atin man ipagpangamuyo ang kapahuayan nga dayon kang atin nga mga pinalangga sa kabuhi nga atin ginapangamuyuan sa kadiyang bulan kang Nobyembre sa pagdumdum sa kada isa ra kananda. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Sing mahipas sa atin man nilarin sa Dios ang atin mga personal nga mga intensyon. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo nga amon Dios, simua kami nga imo tampad nga katawhan, kag magpuyo ka permi sa amon. Buligi kami nga makabangon kag makaalagad sa imo, nga hilway kag may kalipay. Ginapangayo namon dinhi paay kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Pangamuyo ko mga utod, agud nga ang akon kagang inyo sakripisyo. Kamot anon ta sang Dios, amay gamang kagagahom sang tanan. Matununon ta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kaghimayan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo namay, batuna ang amon mga dulot, pabakura paagi sa mga sakramento ang banwa nga nagatipon diri, kagatagi sila sang imila ginapangabay, ginapangayo namon din sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kaysa sini nga balay palangabuyuan, imo ginapakilala kag ginapahayag ang misteryo sang imo pagpakig-upod sa amon. Agud nga matukod kami nga templo sang Espiritu Santo nga nagasanag sa kabuhi kag pagkasantos. Ang tagsa-tagsa kabalay palangabuyuan, larawan man sang simbahan diri sa duta. Ginapasantos mo ini adlaw-adlaw kag ginaaman sa himaya sang langit bilang walay dagta nga esposa ni Kristo kag malipayon nga iloy sang dako nga guban sa mga santos. Gani upod sa mga angheles kag mga santos, nagadayaw kami sang imo himaya nga nagasiling. Sa ngalan sang Ginoo, sana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid nga ang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo imo ginabuhi, kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala kagid nagauntad sa pagtipon sing isa ka banwa para sa imo, agud nga ihala dalin sa pagbutlak sang adlaw, tubtob sa iya pagtunod ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sang iyang ngalan. Gani wa may pagi sa Espiritu Santo, pasantos sa ining mga dulot nga amon gintigana para sa imo. Agud nga mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Jesu-Kristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadtong gabi sang pagluib sa iya, iya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magituton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay niya mo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat,
Kagiya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang bakasala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o Amay, ginasaulog namon ini subong handumanan, sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw, kag sang iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton, ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing mahigugmaon, sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpang sa imo. Itugot nga kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo, kag mangini sa kalawas kag panguna-una kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon, nya walay katapusan nya dulot sa imo. Agud maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose ang ihinigugma nga bana, upod sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo tungod sining biktima nga nagpakiguli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sang paghiusa kag kaluwasan. Paliguna sa pagtuo ka sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta. Ang amon Santo Papa nga si Leon, ang amon obispo nga si Marvin, kag ang tanan nga mga obispo kag kaparihan, kag ang tanan nga mga tao nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon niya Amay, pamatii ang mga pangamuyo sining katilingban niya imo gintipon diri. Tipula man paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabiyan. Kinapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi sa iya, pud sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios, Amay nga makagagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Sa Jesus nagtudo sa aton sa pagtawag sa Dios, bilang aton Amay, gani may kaisog kita sa pagsiling.
Sabot sa amon ang imo ginarian. Manang imo mo diri sa duta siling sang sa langit. Singkanon namon sa matag adlaw, kapatawaron mo kami sa amon mga sala, siling nga ginapatawad namon ang mga sala sa amon, kapili mo kami, ipadaog sa palay. Inunod, luwasak kami sa luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatay kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Jesucristo nga amon manduluwas. Hanggang kag-ang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo ang akon pagidait, ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon makasala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang pagidait sang aton nga Ginoo, iyara gihapon sa inyo nga tanan. Karon maghatagay kita sing pagkidait. Kapag pagsibuan ay siya lawas kaduwa sa ito Ginoong Jesucristo, may dala sa tumagabaton sila sa kabuhi nga wala sa katapusan. So gusto ka tumagabaton sa mga lawas na kumino sa pagkumpisa mo sa Luoy ka sa amon. Amo dyan ka dito. Sa amon, Kordero sa Diyos, nga nagawala ka sa lasang kalibutan, hatagan mo kami sing pag-idait. Mga hinigugmas sang Diyos, yari sa Jesus, ang Kordero sang Diyos. Siya nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga ginaagda sa bangkete sang Kordero.
Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang mo lamang isa ka pulong ka mag-aayo ang akon kalag.
Mangamuyo kita. O Diyos nga amo ramay, imo ginahimo sa duta ang simbahan subong tanda sang langit nun nga Jerusalem. Pagi sa pag-ambit sa sining pagkalawat, himua kami nga mga templo sang imo grasya. Agud nga makasulod kami sa imo mahimayaon nga puloy-an. Ginapangayo namon nini sa imo paagi kay Kristo nga amen Ginoo. Amen. Palihog, magluhod ang tanan para sa pungsudnon nga pagpanawag sang pagkaluoy kang pagbag-o. Ginoong Dios, amon manugbantay, pamatii ang pagtuaw sang imo katawhan diri sa Pilipinas, samtang nagalakat kami sa duta sang kadudulman. Nagapalapit kami sa imo subong, mapainubuson kag pilason, pareho sang nagtala nga karnero nga nahulog sa pilas, kag nagakapyot sing ugot sa tapok nga sanga, nagapangayo sang tabang nga luwason. Luwasa kami Ginoo kay nagakalumos kami. Pareho sang salmista, ginabatyag namon niya kami nagakalunod sa hatay-hatay, ginapalibutan sang baha sang kagarukan, pareho kay Jeremias nga nalubong sa lutak sang bubon. Nagatuad kami sa imo o Ginoo, nga may mahinulsulon nga tagipusuon, pareho sang pangamuyo ni Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nangin malalison kami kag wala nagapamati sa iya tingog. Patawara kami Ginoo kaysa amon mga kompromiso, dako man o kun gamay, ginpabayaan namon nga maglapnag ang kadulom. Sa paghatag sang kwarta sa mga fixers kag traffic enforcers, sa pagtugot sa mga kabutigan kag sayop nga impormasyon sa media, sa pagbaton sang donasyon halin sa mga manugpangawat kag manugpanghalit, kag manughingalit, sa pagtabon sang inhustisya paagi sa paghipos kag pagpakahulas. Patawara kami Ginoo kay ginpasugtan namon nga ang kalautan mag-agaw sang amon katilingban. Kaluoy kami o Diyos suno sa imo mapinadayaw nga gugma. Ginalikupan kami Ginoo sa mga kalamidad, baha, linog, sunog, bagyo. Apang mas malala ang mga pilas nga amon ginhalit sa amon kaugalingon. Mga eskadaloso nga mga budget insertion nga nag-agaw sa mga imol sang pundo para sa healthcare, edukasyon kag kaayuhan sa mga kubos. Mga substandards nga mga infrastruktura nga nagakawat sang amon sa matuod nga pag-uswag. Mga political dynasty nga nagaginawi nga daw mga bag-o nga agalon, nagapadayon nga ginapamusmos ang katawhan kag ginahimo nga magsalig sa dole-out. Isa ka manggaranon niya pungsod nga nagakalumos sa buhis, apang nagapabilin niya imol tungod sa politika sang pagmaninoy-maninoy. Kung ang akon katawhan nga ginatawag sa akon ngalan, magpaubos sang ila kaugalingon, magpangamuyo, magpangita sang akon nawong, kamagtalikod sang ila mga kalautan, pamatian sila halin sa langit, kag pag-aayuhon ko ang ila duta. Ayuha ang amon duta o Ginoo. Ginsilingan mo kami o Ginoo, kung ano ang maayo kag kung ano ang ginapangayo mo sa amon. Ang magbuhat sing matarong, ang magigugma sang kaluoy, kag ang maglakat sing mapainubuson upod sa imo. Napaslawan kami apang hindi kami magdula sang paglaom, kay ikaw Ginoo wala naglalang sa amon para sa kagarukan kundi para sa kaayuhan. Giluwas mo kami kag ginsuluban sa bag-o nga pagkatao kay Kristo. Kumakarikaw Espiritu Santo, kag baguha ang dagway sang kalibutan, baguha ang tagipusoon sang amon pungsod. Huypi kami sang kusog kag kaisog, sa pagtindog batok sa kahakog kag gahom, kag pukawa sa amon ang pagkabalaka, pagkaluoy kag pagkamahigugmaon nga wala sing kondisyon. Kabay nga ang kaluwasan sang pinakamaluya, kag indi lang sang pinakamakusog amo ang matuod nga tanda sang amon pagkatao. Hatagi kami sang gahom sa pagpasad sang Pilipinas, nga sa diin ang kamatuoran,
katarungan kag kaluoy ang magpangibabaw. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, luwasa kami. Espiritu Santo, baguha kami. Paagi sa pagampo sa mahal nga Birhen Maria, Nuestra Señora del Rosario, ginatugian namon ang amon pinalangga nga pungsod sa imo mga kamot. Amen. Gahalad kita kaambahanan sa Taniloy, Birhen Maria. Atin karon nga damdaman nga pangamuyuan ang atin mga kauturan nga naguna ka natin sa piyak nga kinabuhi. Ilabirang gid ang atin mga pinalangga. Amay namon nga yara ka sa mga langit, padayawon ang imong halan, mabutsa mo ng imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami pagdaog sa panulay, hinuno luwason mo kami sa kalaot. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasyang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manabunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran sa karon kag sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan nga tanan. Hatagi sila o Ginoo sang kapahuayan niya dayon. Sila sa tuwa nga wala sing katapusan. Kabay pa nga magpahuay sila sa pagidait niya dayon. Amen. Kabay pa nga ang ilakalag, kag ang kalag sa tanan ng mga tumuluo nga nagtaliwan sa kaluoy sang Dios, magpahuay sa pagidait niya dayon. Amen.
palihog magpungkuanay it makadali. Una sa tanan, durugid niya salamat sa inyong pagpakigbahin sa diyang santos nga misa. Pasalamatan natin ang presensya ng ating bisita nga pari, si Reverend Father Alvin Christian Liboon. Father Alvin, thank you for your presence. Salamat sa nagaigo nga humiliya. Ilabirang gid kabay hindi naman malipatan ang 3 kasapat. Salamat sa atin ng mga liturgical ministries, atin mga altar servers, sa atin ng mga Ministry of Lectors and Commentators, sa atin ng liturgical music, sa homes, sa atin ng mga technical teams, durudurugid niya. Salamat. Sa sunod niya Domingo, amo ang ika-33 nga Domingo kang ordinaryo nga panahon, kag that's November 16. Sa sunod niya Domingo, November 23, amo ang solemnidad kang sa sunod pagid after kang November 16, November 23 amo solemnidad kang Kristo nga Hari, the Solemnity of Christ the King, ang pagtapos ang pagtakip kang tuig liturhiko. Ti anget karian iga-celebrar natin ang solemnidad kang Kristo nga Hari, kag pagkahapon ang katedral magahiwat kang solemne nga prosesyon kang Santissimo Sacramento sa pagpadengeg kay Kristo nga Hari. And then, sa November 30, amo ang first Sunday of Advent. No? So, mag-umpisa rin ang panahon kang Adbiento, kag pagpreparar natin para sa mag-aabot niya Christmas. Ti sa mga nagakatabo sa tilad, padayon kita nga magpangamuyo, nagadilem-dilem ang kalibutan, amor niya si Uwan. Di kabay pa nga magpangamuyo kita, nga ma-spare lang kita, rediya sa Antique, kag ang iban pa nga mga nasamadan, kang nagligad nga bagyong Tino, nga wala pa makabangon. Di kabay pa nga pagpangamuyo kita, para sa kada isara, agad mangin safe kita, kakabay pa nga dyang super typhoon, nga gina-consider, mangin mahina lamang rin, no, kag madura, sa lalang kang Ginoo, kag sa gahom kang Dios, paagi man sa atin mga pangamuyo. Durugid niya. Salamat. Father Alvin, thank you so much. Palihog magtindig ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Magduko kamo para sa bendisyon. O Diyos, sang langit kag sang duta, nagatipon kami karon nga adlaw sa pagdedikar sa ulog kang dedikasyon sa simbahan sang letran kabay nga iya kamo punoon sang iya langitnon nga bendisyon. Luyag sang Dios nga amay nga ang tanan niya nga mga kaanakan nga nag-alaplaag sa bugos nga kalibutan, manginisang kapanimalay dira sa iya anak, kabay nga iya kamuhimuon, nga iya templo, ang puluyan sang iya Espiritu Santo. Amen. Kabay nga luwason niya kamo, sa tanan nga mga talikala sang sala, magkabuhi siya sa inyo, kag maghatag sa inyo sing kalipay, kag kabay nga magkabuhi kamo upod sa iya, sa walay katapusan sa katilingban, sang tanan niya nga mga santos. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagawom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Nahalad rin ang misa, lakat kita sa pagidait kay Kristo. Salamat sa Diyos.
balita